Hello mga vlogmates, we are here in La Union, surfing capital of the Philippines. Hello vlogmates, welcome to La Union, or shall I say LU, the surfing capital of Northern Philippines. LU is a coastal province in Ilocos region facing the West Philippine Sea. In our 3 days and 2 nights of stay, we will go to Urbistondo, the surf town, and Bahay na Bato in Luna, which is known for its carved stones, galleries, and long pure pebble beach. If you will stay here longer, LU has more to offer, like majestic falls, fresh seafoods, great farms, churches, and temples. But before we start, please do not forget to subscribe and hit the like button mga vlogmates. Thank you very much! Our plan is to go to La Union via TPLX. But if you would want to have a mass in Manawag, Pangasinan, there is an exit from the said expressway. We stopped for lunch in Santo Tomas LU, where we tried Pigar Pigar. Also, I have noticed that there are loads of dried fish here. And our journey continues. After 8 hours, we finally arrive in Linsat, San Fernando, La Union, where we booked our accommodation. Chachi, nak. Okay. Wow. Hello mga vlogmates, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa La Union, dito sa San Fernando, La Union. And dito tayo ngayon sa ating Airbnb. At napakaganda dahil ang nakuha nating Airbnb ay nasa beachfront. Meron kang pool, beachfront dyan. And then syempre marami ka pwedeng gawin dyan. Pwede ka mag-camping, pwede ka mag-tent. May beach house doon. Tapos, ayan. Tapos, pasok tayo. Ayun si Mami. Nagtotoong it's online. Ito yung living room. So, ang ano niya is, parang vintage na ano. Tapos, ito na yung toilet. Ayan. Toilet. May bidet sila. Ayan, malinis ang toilet. At yung si Chelsea. Si Chelsea makulit. At meron silang anong tawag dito sa ganito? Yan. So, parang Filipino, parang ano niya, parang Filipino, yung lumang bahay ng Filipino, parang ganun. And meron silang TV, sofa, table. Meron ditong 2 rooms. Ito yung isang room. May bunk bed, tapos tingin ko double to, or queen. Tapos meron ditong powder room. Yan. And dito yung master's bedroom. So lahat ng rooms ay may aircon. Napakaganda lang niya kasi nga yung yung element niya may wood. And tapos ito yung kitchen. So may induction sila, kompleto yung lutuan nila. Tapos, yan, may tubig and ito yung receiving area. Anong tawag dito? Parang, alam mo yung sa mga lolo-lola na bahay and na-preserve nila. Ay, si Kazi. So, bawal talaga mga aso dito. Kasi nga nakakasira and pero syempre pinakausapan na natin yung may-ari ng property and may mga paintings din dito. Kaya paano po yan? Yan. Daniela. Sa TV. Yan. So ito mga vlogmates, nabook ko siya via Airbnb for 3 days and 2 nights. Parang more or less nasa 19 to 20,000 pesos.
Pero, syempre, makukuha mo naman yung binayaran mo kasi tingnan mo beachfront, yung ibang mga beachfront sobrang mahal. Umaabot ng 25, 30,000, pero ito, meron kang swimming pool, beachfront, pwede ka mag-ihaw doon, pwede ka mag-camping doon, and napakaganda nung vibe ng bahay. Yung parang Filipino, ano yun? Filipino design na bahay. After settling down in our Airbnb, we decided to go to Urbis Tondo to have dinner. And we landed in Jaxis, a Greek restaurant in La Union. Opened in 2013, and in their new location, they offer Greek dishes and their specialty is souvlaki. And while waiting for our orders to come, we decided to see the Urbis Tondo sunset. And here's our food. Let's eat, mga vlogmates. Yung kay mami na lang, calamari. Bakit ba yung mga yan? Yung mga buhay na bato daw. Hello mga vlogmates. So it's already 6:30. Kasi balak talaga namin makita yung sunrise. Pero kasi nakatapat kami. Ang Pilipinas nakatapat sa west. So ayan, 6:30. Ganito. Medyo hindi pa ganun kaliwanag. At ito ang ating view. Ang ganda oh. Actually, hindi pa ako napasok o nakalabas. Saan? Sa banda dun may mga parang malalaking bangka eh. Tapos may parang ano pa dun, land. Ayan, tingnan nga natin. Pwede ba tayong lumabas? Parang hindi yata pwedeng lumabas. So, mga vlogmates, mamaya pupunta tayo sa Urbis Tondo, yun yung sa San Juan. So, malapit lang yung 5 minutes, nandun ka na. From here sa Lingsat. And then, try nating mag-surfing. And after nun, magbabahay na bato. Actually, napunta ako na yung bahay na bato 10 years ago or 9 years ago. Hello mga vlogmates, nandito na tayo ngayon sa Urbis Tondo. Yan, mga surfing parang camp. Ano sila dito sa lahat. Maraming mga nag-offer ng surfing lessons sa basic. Syempre basic lang tayo kasi mabilisan. So yung nakuha namin 600 per head for 1 hour. And then, ito na ang kalagayan ng Urbis Tondo. Ayan. So, mamaya papalipad tayong drone, pero mag-surfing muna tayo. 7 o'clock. So, 7:30 na ngayon. And, unahin natin mag-surf kasi yan, take natin opportunity na wala pang mga tao. Ayan, lakas ng alon dun. Yan. Oh. Good morning po, no? Good morning. Para si Resty, ang isa sa inyong dalawa, Mhm. magtuturo. So, ngayon, Paano? maglalaro po tayo ng surfing. Meron po nito. So, yung alon natin Teka lang, Amir. is medyo glassy. Ano pong ibig sabihin ng glassy? Smooth lang siya. Smooth. Okay. So, pag nakuha nyo yung alon na yan, huwag nyo isagad hanggang dyan sa dulo. Kasi dyan sa shore break na yan, wala nang tubig, no? Saan yung shore break? Yan, doon saan pumibitak. Ah, yung dulo dito. Dito na, tubig doon sa harap niya. So, glassy, smooth. Ayan, okay. Bago yung lower body. So, bali ganito yung position nyo pag nandito ka sa taas ng board. No? Apo. Palaging kapakapan ng daliri ng paa nyo, yung tali. Tali. Kasi dyan yung pantay ng pilat nyo dito sa taas ng board. Pag malayo, ibig sabihin masyado kumaharap. Puro ka this side. Puro ka sa likod. Yan. No? Yung tali. Okay. Pag papunta pa lang tayo at sinabihan kayong yuko, hawak kayo dito. Yung noon yun, dikit-dikit nyo. Kasi may sasalubong tayong ano yan, malaki. Apo. Okay. Start ka rin, ma'am. So, pag sinabihan kayong ready, kamay dito. Sa blue. Yung magiging stroke foot nyo. No? Tapos isang ano. Kung regular kayo, ito. Goofy naman pag dito sa kabila. Ano po yung isa? Kalawete. Kaliwete ako. Okay. Okay. Sa kaliwa ako. So, dito. Kaliwa. So, regular kasi ako, kaya ito yung iyan. No? Hmm. Ayan. Pag naka-ready kayong ganito, always nakatingin dun sa malayo. Antayin nyo yung go signal ng instructor na tayo. Okay po. Okay, so pag sinabihan niya kayong tayo, push.
step. Twist. Naka 4 to 90 degree yan. Okay, so dapat pag angat ng upper body mo, diretso lang siya. Diretso angat. Okay? Tumingin ka na rin sa malayo, gamitin mo yung kamay mo para sa balancing mo. Okay? Ayan, pag gusto nyo pabilisin, magpo-forward kayo para hindi ka siya Ma, ano niluluto mo? What is this? Dinengdeng. Kanin? Naluto na ba yung bagong mo? Papaitan. O hindi? Ay, di yun na lang gagamitin. Ay, bagong ano? Alamang. Huwag na. Gamitin ko yan. May puto kalas siya. So dito may hito, ensaladang mangga, halusep, sarap. So magla-lunch na kasi. Yeah. Uy, octopus. Ano yan? Octopus? Octopus. Yan, meron daw dito nagbebenta ng mga seafoods, mga vlogmates. Octopus, tanige, yan, mga fresh na seafoods. Ba't ang kuna? Hindi, pwede na muna. So dun sa tinutuloy namin, merong ito, Lingsat Marine Protected Area. Pero parang wala naman silang ano na pwedeng mag-snorkel eh. Yeah. So, ganun pala yun kasi naubos na yung paninda kasi meron ka agad order. So pag yung mga bangka pumunta sa laot, meron ka agad nakaabang. So kailangan mabilis, kaya naubos ka agad yung tanigi, yung mga seafoods. Titingnan ulit natin kasi meron pa rin namamangka, meron pa rin nangingisda. So mamaya titingnan natin kung makakuha tayo ng fresh na octopus or fresh seafoods. Kain muna tayo ng lunch. So ito, mga vlogmates, merong hipon, salad, salada, dinengdeng. dinengdeng, hito, tilapia, ano to? Pork chop? Pork chop to. Pork chop, ayan. May ice cream din tayo. Na ang laman ay kanin. Ayan, ice cream. Mga... Ang laki. Octopus, mga vlogmates, oh. Tingin ko mga 3 kilo to. Ang laki. Kaya lang. Parang namumukhang ka, sir, ah. Vlogger ka yata, ah. Carlos Yulo ako. Yulo. Ang lalaki. Naku kuya, baka 3. Tingnan mo, madulas, sobrang dulas. Sige lang, sir. Ganito lang, sir. Yan. Dito lang. Walang din yan lang. Yan. Ayun na, ito. Yan. Sige. Octopus. Laki. Meron po masyadong parang- vlogger. Kinabahan ako kasi 500 lang dala ko eh. Okay. Sige, kunin ko. Ito ba yung malaki? 450. 450. Sige. Oh. Kay kuya na yung 50. Oh, at least meron siyang pang merienda mamaya. Sige na. Oh. Salamat. Sobrang init mga vlogmates. Tingko dito talaga mangingitim. Pamili na tayo. 450. Parang 2 kilos na to ng octopus. Ang laki. So, ano daw? Tubig, suka. Ay hindi, lilinisan na asin tapos tubig pati suka.
And then, ayun, pwede mong kilawin. Success tayo mga vlogmates. Cleaning and cooking octopus requires patience. We should have bought the small or young ones as the old octopus is very rubbery. Anyways, the most important thing is that we learned how to cook octopus properly. And our journey continues to Bahay na Bato. Bahay na Bato is originally a rest house before it has been opened to the public last 2015. The house features several wooden and stone sculptures by Bong Kim, a Korean artist. There is also a small garden, koi pond, statues, and my favorite, the breathtaking Pebble Beach. This is a place where you can find peace and relaxation. Hello mga vlogmates, so nandito tayo ngayon sa Bahay na Bato. Pero hindi yan yung pinakabahay na bato. Tinawag ito na bahay na bato kasi puro bato, balls. So tinatawag nila itong buhay na bato kasi lumalaki yan. And meron sila dito mga gallery, mga art, mga sculpted na bato. Yeah. Nakapunta na ako dito 2015, 10 years ago. And makita natin kung ano kaiba ng bahay na bato noon at bahay na bato noon ngayon. So maganda lang dito, nakaka-relax. And then meron dun din beachfront na yung pebbled yung mga ano nila, stones. Kaya tingnan natin mamaya ibang pagbabago meron sa bahay na bato. Meron palang coffee shop dito mga vlogmates. Parang bago to. Pero parang inaayos pa lang nila yung coffee shop. Ito yung kitchen, no? Dito, ito nakita ko to dati nung pumunta ako. Ito. Yan. Yan ang mga ano ako. Yung mga ganyan na mga pinapitulo ako. At saka ano yung So mga vlogmates, ginagamit ko yung cellphone kasi medyo may ano yung DJI natin. And sa harap ko beach. And dito may bahay ulit. Akit tayo dyan. Ay, bawal. Occupied. Do not enter. Bawal dyan. Ganda naman mebles nila. Yung pag-ukit sa mga bato. Ayan, merong monkey. And merong pool dito na walang tubig. Ayan. So, sa tabi natin may bahay pa ulit. Ganda dito talaga, oh. Oh, walang tubig. ito siniguelas to. Oo. So, mga vlogmates, ito na yung beachfront. Sorry, medyo mahangin. Sobrang lakas ng hangin. Sobrang lakas ng agos. Ayan. Tapos tingnan nyo. Pababa na din yung bato. Biglang lalim to. Actually, marami na nag-film dito ng mga pelikula and series. Kaya ito talaga yung magandang site or spot. Yung lakas. Huh? Makikita nyo may mga maliliit na parang mga mist. Sobrang lakas yun. So kung makikita nyo mga vlogmates, yan yung nasa harap. Yan yung pinakabahay na bato. Pero may maliliit nga na mga museum or gallery na makikita. So pupunta tayo dun mamaya. Yun nga pala, yung entrance fee dito is 50 pesos at iba pa yung environmental fee na 20 pesos. May discount din ng senior citizen and 20%. Ayan. Ganda, sunset na rin pala. Wait. So ayan, ito na yung main door ng bahay na bato. Ayan. 10 years ago nakapunta na talaga ako dito. At usually inalis ko yung chinelas kasi gusto kong ma-feel yung lamig, pati yung parang minamasahe ka ng mga bato.
Yan. Yan. Ang galing oh. Owl pala yan. Yan. Kahit saan ka tumingin may mga artwork. At gawang Pinoy. Halos lahat dito gawang Pinoy. Yan. Sa Monday ngayon kaya medyo konti lang yung tao. Ito yung second floor. Pan-landing. Ayan, si Mami. Ito yung landing niya. Ganda. Ito pa, magandang picture dito. Picture dyan. Sige, Dad. Pwede. Our life is full of waves. We need to be tough and smart to be able to ride them and stay on top. Strike on the right time, balance your weight and speed, and focus on your goals. Like what I have learned in my basic surfing lesson. Vlogmates, hope you enjoy our LU trip. Thank you and please subscribe.